Hello mga ka-super kasari, kanegosyante. For today's video, negosyo tips tayo dahil meron tayong ka-super na nag-PM dahil sa kanyang problema. Problema ba ito? Well. Ang sabi ni ka-super, Madam, magandang gabi. Pahingi po ng advice. Na-inspire po ako sa iyo at sana po matulungan niyo po ako sa problema ko. 2021 ako nag-start magtindahan. Okay po ang income ko. Itong 2025 may bagong bukas na tindahan. Hindi naman po kasing laki ng tindahan ko. Pero po apektado talaga sales ko at sobrang baba po ng patong niya. Ako po, 15 to 20% patong ko nang hinayang po ako. Parang gusto ko sumuko. Ang dating 10K na sales ko everyday naging 5K na lang po. Umuupa ako 500 per month at may tauhan na isa. Pa-help po, madam. Si ka-super, suko agad. Grabe issues. Sinusubukan ka lang ng panap, suko agad. Huwag ka noon. Ang mga negosyante, hindi sumusuko. Ang tunay na negosyante, kahit walang benta, hindi pa rin sumusuko yan. Patuloy pa rin yan lumalaban sa hamon ng buhay. Opo. Bakit? Parang maging isda ang negosyante hanggat may isda sa dagat. Patuloy pa rin sila nangingisda. Ganon din tayo mga tendera, negosyante, tindahan. Hanggat may tao na naglalakad dyan, hanggat may tao na nakatayo, laban. Hindi naman perkit may nagtayo lang, suko na agad. Sa bagay, nasasabi ko siguro to na dapat maging matapang kasi ako sa 10 years ko sa pagtitindahan, no, sa sari-sari store business na ito tumapang na, namanhid na. Kasi ilan na rin sila lumaban. Pero ending, nag-close din. Sabi ko sa'yo, pag sumuko ka, ikaw din ang talo. Hindi ka makakarating sa tagumpay kasi binigyan ka lang ng pagsubok, sumuko ka na agad. Ako, hindi sumuko. Patuloy pa rin. May benta, wala. Maliit, malaki. Patuloy pa rin. Bakit? Negosyante tayo. Ang negosyante, hindi sumusuko. Lumalaban kahit walang kalaban. Ganun. So, ang ma-advise ko sa lahat ng mga kasari natin na napaghihinaan na ng loob, nagkakaroon ng mga kakompetensya, kalaban sa negosyo. Huwag mo sila intindihin, ganun talaga ang buhay. Hindi natin yan sila mapipigilan. Kaya ikaw, habang ngayon, habang malakas ang tindahan mo, habang bumibenta ka, pagsikapan mo yan, pagsipagan mo, huwag kang tamad. Bakit? Darating ang panahon, may kakalaban sa'yo. Hindi natin hawak ang buhay, hindi natin hawak ang isip ng kapitbahay ng ating mga neighbors, di ba? May darating nakakalaban sa'yo. May magtatayo ng tindahan sa tapat mo, sa tabi mo. Kaya ikaw, hanggat malakas ang tindahan mo, hanggat wala ka pang kalaban, strike while the iron is hot. Sipag. Kasi ganun ang aking ginagawa. Hanggat mabenta ito, go. Hindi ako tatamirin, bumibenta Kasi darating yung time na hihina ka. At least kahit papano, nakapag-ipon ka na. Nabawi mo na ang iyong pinuhunan. Diba? Sila nag-uumpisa pa lang, namumuhunan, ikaw nakabawi na. Diba? Doon pa lang lamang ka na. So ngayon, mayroon ka na ang kalaban. Ngayon nga, na may kalaban ka na, ito naman ang time para makapag-isip ka naman ng iba mong ititinda pa. Diba? Magiging creative ka, magiging productive ka lalo, magkakaroon ka ng challenge, diba? Yun naman ang maganda din pag mayroon kang kalaban dyan. Kasi na-challenge ka, diba? Namo-motivate ka, oo. Pero syempre, wag mong isipin nakakompetensya. Okay lang yan. Healthy competition lang. Ikaw, isipin ng iba mong pagkakakitaan. Extra income. Summer ngayon, mag-Graham Park ka. May pasok pa, mag-printing business ka. Ganun. Kung wala ka pang Gcash, maglagay ka ng Gcash dyan. Magawa ka ng ice candy, maghalo-halo, di ba? Magdagdag ng ulam, merienda, ganun. Kasi syempre, sabi mo nga, nabawasan ang benta mo. So, ibig sabihin, yung mga customer mo, lumamlam. So, may time ka para gumawa ng ibang bagay, para mapag-isip ng ibang pagkakitaan. Ganun. Hindi ang sagot dyan, suko agad. Hindi pwedeng ganun. Laban lang, okay? So, yun lang. Bye.